Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling balita kaugnay ng pag-alburuto pa rin ng Bulkang Mayon mula sa aming kasamang si Haji Camino. Mag-uulat mula sa Albay Live. Maraming salamat at magandang hapon sa iyo, Princess. Marami na tayong narinig na mga kwento sa ating paglalagay dito sa lalawigan ng Albay habang patuloy nga ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero dito sa Barangay Buyuan sa lungsod ng Legazpi ay meron tayong isang nakilalang matandang babae na tatawagin natin sa pangalang Lola Mayon. Kilalang kilala ang matandang ito at animoy ika nga, di umano ay alam niya kung kailan puputok ang bulkan. Narito ang report. Barangay Buyuan sa Legazpi City, kilalang kilala ang matandang babaeng ito na di umano'y nalalaman kung kailan puputok ang bulkan Mayon. Sa pamamagitan lamang ng pananakit ng kanyang likod, lapnos ang maraming bahagi ng katawan ng 81 anyos na si Veronica Perez o mas kilala bilang si Lola Mayon. Pero ang nakaagaw ng pansin ay ang lapnos na bahagi ng kanyang likod. Animoy kahugis ito ng bulkan Mayon. Galing ito sa lava na tumama sa kanya noong Enero taong 1993. Ayon kay Lola Mayon, sa tuwing nananakit ang kanyang likod ay pumuputok umano ang bulkan. Hindi naman ako makapagsabi na puputok siya. Siguro bigla lang. Kasi ito ko kapag sumasakit, yan, puputok yan. Yun po Ngayon, ang paniwala nila? ito ang pinapaniwalaan ko. Ngayon, unti-unti lang na sumasakit. Hindi naman masyado. Paanong sakit po? Parang hapdi. Mahapdi siya. Ikinwento sa amin ni Lola Mayon kung ano ang nangyari noong 1993 eruption. Nasa may paanan sila ng bulkan ng kanyang pamilya nang pumutok ang bulkan. Alam ninyo, noon nagkamuti ako dahil maraming order ng kamuti. Ngayon, pagdating ng siguro mga 12:30 yata, at saka, pero nagsabi ang asawa ko, kumain ka na muna. Sabi niya, sabi ko naman, mamaya-maya na kukuha ako ng mga kamuti, malalaki kasi. Ngayon, uwi na lang ako. Sabi ko naman, hindi pa naman ako gutom, sabi ko. Pagdating ng oras, na nasa kalatian na siguro kami noon, ay ako lang mag-isa na sa kalatian na, dahil yung anak kong isa, nag-igib ng tubig. Pag-igib ng tubig, nagkataon na nasa kalagitnaan din siya. Nandoon sa akin. Alika na mama, sabi niya, pumutok ang Mayon. Alika na mama, dito na, alika na, o ano yung kita. Biro mo ang linakadang ko, ang kakapal na, makapal, masyado ang laba. Oo, laba nga. Pero, kaya yan, pa akong yan, skin grafting ito, lahat. Pero ngayon, aywan ko kung bakit nagkaganyan ang mga masasakit na ito ko. Sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang asawa matapos tamaan ng lava. Maging ang panganay niyang anak na nagligtas sa kanya ay namatay din. Dahil sa pangyayari, labis na trauma ang sinapit ni Lola Mayon. Sa katunayan, ni ayaw na niyang makita pa ang bulkan. Takot na ako talaga. Takot na talaga ako. Kapag makita ako lang yan, na kumukuha ng apoy, takot ako. Noon na mga nagsipagdaan na pagkuhan yan, erupsyon, nagkuhan muna yan, apoy. Ngayon wala. Bato raw na hindi. Sa ngayon ay mga anak na ni Lola Mayon ang nagtataguyod at naghahanap buhay para sa kanya. Hindi na mabubura sa isipan ng matanda ang kanyang naging karanasan noong taong 1993. Kasabay ng habang buhay nang makikita ang bakas ng mga lapnos sa kanyang katawan na dulot ng nagngangalit na labang inilabas ng Bulkang Mayon. Mula dito sa Albay, kasama si Jeff Tuazon at Romel Tagbas para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino. Standby. Yo.
Samantala, Princess, nandito tayo ngayon sa sakop ng 3-kilometer permanent danger zone. So makikita ninyo, kitang-kita sa likuran ko, itong Bulkang Mayon, bagamat natatakpan na naman ito ng makapal na ulap. At sa ngayon nga, sa pinakahuling tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS dito sa Region 5, ay 3 volcanic earthquakes at nagtala rin ng rockfall event ang Bulkang Mayon. So makikita natin na tahimik pa rin naman itong bulkan na ngayon nga ay nandito sa aking likuran. Kanina'y nanggaling din kami sa may bahagi ng planetarium ng Mayon at yun ay isang sikat na lugar para sa mga turista, pero halos wala tayong nakikitang kahit sino doon sa taas dahil mahigpit na nga ipinagbabawal ng provincial government ng Albay yung pagpunta dito nga sa may bahagi ng Bulkang Mayon. Wala tayo sa paanan ngayon, Princess, kundi nandito tayo mismo sa 3 kilometers at bagamat delikado, maihatid lang natin itong mismong estado ng Bulkang Mayon. Samantala, at nanggaling din tayo kanina sa Barangay Buang, dito pa rin yan sa lungsod ng Tabaco, dito sa lalawigan ng Albay. At nakita natin na marami pa ding, meron pa ding mga residente na hindi pa din lumilikas o ika nga ay nag-stay lamang doon sa kanilang mga tahanan. At ayon sa kanila, safe naman daw doon sila. At sanay na daw sila na kapag pumuputok ang Bulkang Mayon ay tinatakbuhan na lamang nila ito. Gayunman, yung mga ilang miyembro pa ng kanilang pamilya, gaya na lamang ng mga anak nilang maliliit o di naman kaya yung mga misis o yung mga asawa nila na babae ay naroon na sa mga evacuation centers na nanatili. Ang kanilang layunin kung bakit hindi sila lumilikas at naroon lamang sila sa kanilang mga kabahayan ay dahil para bantayan daw yung kanilang mga gamit at ganun din yung kanilang mga alagang hayop. So yan muna ang latest mula pa din dito sa Tabaco City sa lalawigan ng Albay. Kasama ko pa din si Jeff Tuazon at Romel Tagbas para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Kaaminyo. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat sa iyo, Haji, at ingat kayo dyan.